Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, September 17, 2024 at arangkado pa rin si PSC natin. So grabe yung lakas ng mga blue chips natin. So iba naman yung mga lumipad o gumalaw na mga blue chips natin. So nabuhay sina Ayala Corporation, sino pa, sina Meralco kanina, kung nakita nyo, si URC, ayan, so kasama to sa mga blue chips na pag-uusapan natin sa ngayon. So medyo marami ulit yung gumalaw na stocks natin. Pero kagaya kahapon, yung pinakabida pa rin natin dito sa market is si Plus naman natin. So dumiretso yung galaw niya, no? So kung hindi tayo fearful nung nag-drop, ang laking ng bounce pala nito si Plus naman natin. Okay, so nag-close tayo 7,172.11. Wala pa dito yung net foreign buy. Pero meron ako sa listahan. Ang laki ng net foreign buy, oh, 800.4 million net foreign buy. So ibig sabihin, more than 9 billion na po yung pumasok na foreigners dito sa market natin. So hindi pa rin tumitigil yung pasok nila dito sa market natin. Hopefully hindi tayo magkabusan. So medyo extended na si PSC natin. Napasin natin kanina, umabot na kasi tayo ng overbought condition. Nag more than RSI 17 na tayo. So medyo malapit na siguro yung mga malalakas na inaantay natin na profit taking naman. Kasi yung mga gumagalaw na mga stocks natin, yung mga hindi pa masyadong overbought, di ba? Halimbawa nga niyan, sina Ayala Corporation. So sa properties, nag-bounce ng konti si SMPH, no? Si Ali, parang hindi ko siya napansin. Sa industrial, sino ba yung mga umakyat? Maraming umakyat. Nakalimutan ko na yung mga nandito sa listahan natin. Pero pati yung iba na hindi gumagalaw, halimbawa ito, sina Megawide. And so, kaya nasama dito sa listahan natin is gumalaw na rin po yung kanilang mga price action naman. Ayan, so maraming kumita dito sa market natin for today's trading. Hopefully, ang sabi kasi nila is by tomorrow, Wednesday or Thursday, ito na pala yung mali yata ako nasabi last week. Ang sabi ko kasi last week magdi-decision yung interest rate sa US. Pero parang itong week na to, Thursday or Friday, malalaman natin kung tuloy na yung cut rates nila. Ang tanong, magkano yung cut rates. So kaya siguro sabi nila, pumapasok yung foreigners, syempre pipitikin yung mga stocks kapag good news yung interest cut rate sa mga US, syempre susunod niyan another interest rate cut sa Philippines naman natin. Okay, so silipin natin. Ewan ko kung gumalaw yung mga yung mga banks stocks natin. So nanguna nga po sa listahan natin si Plus, nag-up siya ng 10.56%. So kinaya niya, no, lugi yung foreigners natin. Kasi ngayon may additional na net foreign sale. Kapon ang net foreign sale natin is more than 100 million, and then meron siya ulit 16.58 million na net foreign sale dito sa markets natin. So lumalabas pa rin yung foreigners. Ang pumalit na sa kanya dito kay Plus is mga locals naman, which is bullish yung mga locals natin kasi tinutulak pabalik sa 20 pesos. Alam po, umabot siya ng 20 pesos kanina. Ngayon bukas, doon natin malalaman kung talagang malakas siya, kung babalik yung foreigners o itutulak pa rin ng mga locals kasi nandun na tayo sa mga malapit sa gap area natin. Okay? So yan, tignan natin bukas kay Plus. Macro Asia, hindi ko alam kung sagad na to, pero umakyat pa rin siya 1.68% and meron siyang 878.92K net foreign buy. So overbought pa rin naman si Macro Asia. URC, ano ba nangyari dito? Umakyat siya. Okay, umakyat siya. 1.94% and meron siyang, ayan, foreign buy, 26.27 million net foreign buy. Si AC natin, ito yung pinakamalakas ngayon sa big caps eh. So nag-up siya ng 4.10% and meron siyang malakas 164.83 million net foreign buy. So tinutulak na yung mga mahina na big caps natin. Tapos si Megawide, ayan, bigla din siya nagkaroon na nabuhay. Pero from the past few days, pansinin nyo, medyo malakas na yung volume niya. So meron siyang plus 4.6% na closing and meron siyang 929K net foreign sell. And lastly, si Converge, private taking pa rin, negative 2.89%. Pero meron siyang 17.61 million net foreign buys sa market natin. So medyo banat na kasi itong si Converge naman natin. Okay? So yun po yung mga trending stocks dito sa market. Overall picture, although sideways kagabi, di ba? Yung
nag-drop ng konti yung US market, very bullish yung yung pasok ng mga foreigners dito sa market po natin. Ayan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa na lang po. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers sa trending stocks natin, mga company reviews, profit or loss, yung mga sample trades natin sa market, basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC, Stock Market Studies. Check mo na lang. Sa crypto, mahina pa rin si crypto. No? Follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Parang downtrend si Bitcoin natin. So sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Check mo na po yan. Facebook page na Palaboy Traders. Ayan. Para updated kayo sa mga posts. Bodega Pick, yung articles natin sa local market, US, and cryptos. Yung summary, medyo maaga tong sobrang aga nitong review na ginawa natin. So wala pa yatang summary si Philippine Stock Exchange. Ito basahin natin. Okay, wala pa. So wala pa. Hindi pa natin nakita. Balik tayo dito. So anyway, check nyo lang po mamaya. I-repost naman natin yung summary ni Philippine Stock Exchange Index. So dito na lang tayo. Alam naman natin, bullish tayo. So 800 million net foreign buy and ito yung mga winners ng market. So converge pala yung humihila sa atin. Actually mataas pa rin naman siya kasi 16 pesos. So 2.88% loss, ICT profit taking 2.03, ASEAN dumidiretso si ASEAN no, dumudulas 1.57% loss, Bloom and profit taking din siya 1.16%. So winners talaga natin si AC. So nag-breakout. Marami nag-breakout ngayon. Although overbought na iba pero nagbe-breakout pa rin yung ibang yung mga nahuli na blue chips. AC 4.1%, Meralco ayun lakas 3.57%. Mining, yung mining natin siguro may short-term rally kasi yung metal prices umakyat siya sa global markets. So 3.12%, Globe 2.99, SMPH 2.36, si Ali hindi ko makita nandito sa bandang baba. Jollibee, CSM SM Investments 2% and Jollibee 1.96%. Okay? So yun po yung mga winners and losers. DNL redeems fixed rate bonds. Leandro Libiste, ayan, si RCI, umabol kanina mag-pre-close na. Largest poultry farm, 15 billion plan to boost rural development. Snap Ads, Nueva Ecia's largest poultry farm in 15 billion. Okay, so binili niya, bumili siya, 15 billion worth, ang laki share buyback, RRHI siguro to, and Costco, Meralco completes deal from Independent Tower Venture, DNL completed redemption of series fixed rate bonds. Dami niyang post Ali announced that the North Tower Park in Parklinks estate in Quezon City is 80% sold. SM expected to have better second half. FLI to include Condotel business model, CREC. Ito may news pero hindi naman gulang. 13 CREC project certified for expedite processing. Ali, Meralco, FLI set to acquire 100% of Condotel operator, Fora services, share buyback, okay, RRHI at saka Costco. Tama. Ali, first residential building, promising North Tower is 80% sold. Metal products, ayan, umakit sila. Manila Water will impose 0.86 per cubic meter hike in its charges. Ali has successfully sold 80% of North Tower, so puro Ali. Yung mga news natin, Meralco, yan na rin yun. PLDT, Grab Philippines and Maya Bank partnered to offer instant credit services. All HC cold storage business is poised to become major player in the next 5 years pa naman. And yung summary kagabi is mix. Mix tayo, no? Mix yung galawan dito sa
sa US markets naman. Ayan, sideways yung galawan po nila. Okay? So, patalastas ulit, yung mga bago pa lang dito sa channel natin, sabihin natin, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. So, double check na lang po yung ating Patreon. Hopefully, makatulong to sa trading sa Philippine markets natin. Okay? So, double check na lang po yung channel natin dyan. And punta tayo dito sa summary ng markets. Super bullish. Super bullish yung yung index natin. Although hindi na masyadong gumagalaw yung mga hawak ko na blue chips. Nagpapalitan kasi yung yung galawan nila. So pagkatapos ng mga kilala ng mga big caps natin, nagro-rotate naman tayo doon sa mga medyo na iwan na big caps, which is good kasi yun yung nagtutulak sa market natin. So 7175. So hindi na siguro 7274. Hopefully umabot tayo sa 7.4 bago magkaroon ng pullback kasi overdue na sa pullback si PSE kasi nung huli natin na overbought, so 2024, ang huli nating overbought sa kanya is nandito sa around 2022. No, meron din isa dito ng 2023 pero ang pinaka-obvious 2022 last time. So nung umabot tayo dito sa past 7,100 level. So on the way na tayo nga dito sa 7,400. Pero watch out lang sabi natin kasi um, medyo prone na sa profit taking yung siguro yung mga overbought na stocks natin. Kasi yung gumalaw naman ngayon for today's trading natin is yung mga naiwan. Sabi natin sina SM Investments, ayan. Pero si JT Cap, dire-diretso yung galaw na ito na. Okay, so bearish, rather bullish. Ayan. Bullish yung yung market natin, especially meron tayong net foreign buy na 800.4 million. So nag-close nga tayo 1%, 7175.36. Ayan. Hindi pa ako makapag-TP sa mga overbought na stocks kasi kung titignan mo is parang may lakas pa eh. Parang may lakas pa si si PSE natin. Hopefully meron pa siyang tulak. Okay? So tingnan natin yung mga big caps na basa natin. So JT Cap nga pala yung isa at saka SM. Ito yung mga malakas eh. At saka si Ayala Corporation. Ayan. Yun yung mga malakas na pumila na markets natin. So dito na tayo sa mga winners and losers. So pinaka may volume si Plus. Ayan. Congrats yung mga malakas yung loob. So medyo na nag-worry din ako dito sa kanya last time. Especially yung candle kahapon although verde naman siya. Malakas kasi yung yung net foreign sale pero kayang-kaya ng talagang nilamon ng ng local traders si Kasi nga naman yung opportunity sa kanya is since August no, August September. So isang buwan na umakyat siya dito tapos babalik siya in just a few days lang, diba? 2 days. Naka-recover ka agad si Plus. Ngayon tingnan natin kung kaya niyang i-close yung gap area natin. Kasi yung mga hindi nakapag-TP last time, ito naman yung opportunity nila. So, tingnan natin mamaya. Next, si RCI. Ayan, nabuhay ulit siya. Oh. So, pakonti-konti. Tuloy-tuloy si RCI, rather malakas, 5%. Si RCB, hindi natin napapansin. Ayan, parang Tory na rin siya. So, bibilin siya ni SM Investments, diba? Yun yung plan. Tapos sa mining, si FNI, and breakout for 4%. Megawide na breakout 4%. Lakas ng volume ni tingnan mo. Lakas ng volume ni Megawide. EC. So, nag-breakout 4%. Si Bell, na mga hindi natin nakita. Gumagalaw na 3.65. Meralco, oh. Panalo si Meralco, oh. Breakout na breakout yung candles. Congrats sa long terms. Robinson, nag-breakout na rin siya. Si Home, may volume na ba? Parang kulang pa, no? Manila Water, 3%. Si Home is 3%. Medic, ewan ko, tutuloy to. 3%. Nickel, 3%. Kailan nag-pullback, no? Si nickel natin. Apollo, nabubuhay. 2%, 2.99. SMPH, 2% breakout. And si Jollibee. Okay. Yung mga big caps lang. Okay. So, dito tayo sa losers. Sino yung mga volume na nalaglag? Hanapin natin si BRN, 5%. Lalim din yan. BRN natin. Si Mark Ventures, wala din, no? Kinain din niya yung gain niya kahapon. 4.76% na drop. Merrimart, kinain din niya.
Naging trap tuloy si Merimart, 4.41%. Sino pa? Okay, marami din mapula, no? Pero yung mga common, hindi natin napapansin, no? Alter, 2%, pero ito, makit naman. Lakas naman na sipa niya. Last time, IMI, wala pa rin. 2.23%. Okay? So, yun yung mga losers natin for today's trading naman natin. Ayan. Sino ba yung mga binobomba ng mga stocks natin dyan? Assignment ko pa rin yung maghanap ng mga stocks na pinuponda ng foreigners. Kasi overbought na si overbought na si BSE. Ano kaya to? Time to take profits na ba talaga? O mayroon pa siyang isang bigwas bago magkaroon ng pullback si market? Kasi overdue na. Medyo pag ganyan na overbought yung stocks natin, di ba? Lalo na sa index, medyo overdue na siya sa profit taking talaga. Ayan. So tingnan natin, hopefully hindi mabuhusan yung mga yung mga gains natin. Okay, so tingin tayo sa global markets. Medyo maaga tong review So actually mag magpo 4 PM pa lang nagre-review na ako. So malakas yung yung futures. Okay, mix kahapon na. Pero ngayon malakas yung futures. So S&P 0.15, Dow futures 0.07, Nasdaq futures 0.29%. Okay? So European markets kagabi is okay, ngayon nag-open na sila, is okay naman siya. So berde. Tapos dito sa bandang Asian markets natin is okay din siya, malakas din. Okay, so very good. Okay, majority pala. Maganda global markets natin. Okay, so crypto, ewan ko dito sa crypto nag-drop slightly below ng 60K, no? Okay, ayaw pa rin niya. So 58K pa rin si Bitcoin, 2.3K si Ethereum, 538 si BNB. Okay, nagre-recover naman na siya, no? Si TRX natin, pabalik na pero nag-drop siya, no? From 0.16 to naging 0.14 na lang siya. The rest, mapula pa rin ng konti. Pero on the recovery yung itsura na chart natin. Okay? So yun po yung galawan sa crypto at saka global markets. Bisitahin natin ngayon yung ating mga trending stocks. So plus pa rin yung pinakauna. Ito pa rin pinakabida natin. Ayan, laki ng binigay ni May plus natin ayan. Hindi ko nasakyan to si plus kasi nag-worry tayo doon sa malakas na volume na foreigners. Pero ibig sabihin, lugi yung foreigners natin na lumabas kasi dito yun dito sa drop na to kaya nag-drop siya na malakas last time. Anyway, congrats po doon sa mga malakas yung loob. So nag-bounce na siya ng halos, actually kung susukatin mo dito sa pinakamababa, more than 20% na yung binalik ni Plus. So good sign na yun. Sabi natin, last time, although takot na takot tayo kasi nga yung next na usapan is e-games. May isa kasing article na naglabas doon. Hindi ko alam kung sino arte. Hindi naman sina hindi naman sina inquiry yung nabasa natin. Parang isang independent na na vloggers. So nag-meet siya na malakas na drop kasi nagkatakutan. Pero yun nga, follow-up naman. Wala namang follow-up yung news. Hindi naman siya natuloy. And so on the way na sa recovery. Si Plus natin. Pero yan yung pinaka-resistance natin based sa Fibonacci, di ba? Pinag-uusapan natin last time. Okay. So yung unang gap niya finil na niya. So meron siyang pangalawang gap dito sa 0.382. Actually malakas yung bounce na yan kasi normally kapag nagda-drop yung stocks, kung talaga mahina siya, hanggang dito lang sa 50% Fibonacci nagba-bounce. Pero na-exceed din niya. So nandito na siya sa 0.382. So tingnan natin kung mag-resist bukas yung gap natin yan. So ang potential naman na mangyari sa kanya kasi 2 days in a row, tapos sa 20% na yung inakyat niya, is magkaroon siya ng gap up bukas, fill the gap ng konti, siguro dito, at then saka siya magkaroon ng profit taking. Pero kung bumalik siguro kahit pa paano yung foreigners, kasi wala pa rin naman 16.58 million, so naglabas na lahat yung foreigners natin. Mga locals na lang may hawak dito kay Plus. So, tingnan natin So, kung walang magtutulak, di ba? Medyo sagad na yung bounce ni Plus natin. Pero may instances naman talaga na bumabalik sa halimbawa 22 o sa bandang pinaka-peak yung mga stocks natin kapag wala namang nawala naman talaga yung negative news na naging cause ng malakas na drop niya. Pero pag
makita natin na mauntog siya diyan sa 20.27 o taas ko ng konti. So based dito sa Fibonacci natin is around 20.5. So alam mo na, di ba? So malaki na rin kasi, malaki na yung bounce. Yung mga nakahuli diyan, nag-aantay na lang na mag-take profits naman sa kanya. Okay? Pag wala talaga news, syempre babalik siya dito sa MA20 ulit. And then baka nga sa sobrang lakas ng ano niya, sobrang lakas ng batak niya, mag-bounce pa siya ng mas malakas dito sa dito sa around 23 pesos, which is panalong-panalo yung mga holders natin sa kanya na nakabili sa around 18, mga 17 or 18 pesos naman. Okay? So congrats kasama sa risk, kasama yung Black Swan, kasama yung bounce trade sa mga malakas na yung mag-take ng risk sa atin. Okay? So pinaka-support pa rin naman natin is dito pa rin MA100 kasi volatile yung 10% na yung galawan ngayon sa isang araw, di ba? 10.56%. So ilalagay ko diyan and remains to be seen kung kaya niya i-close yung gap dito sa around 20.5 pesos naman. Okay? Congrats talaga. Yung mga malakas yung loob. Ako, may nilog ko dito last time kasi yun nga, medyo affected din tayo ng news na baka nga matuloy na magkaroon ng negative sentiment sa CE Games natin. Pero sabi nga ng iba dun sa investa na nabasa ko sa kanya is mukhang matagal pa naman bago pag-usapan yan. Okay? So yun na lang. Congrats po sa inyo. Check natin yung next. Hopefully meron pa bago siya magkaroon ng profit taking. Pero overdue na siguro kasi laki na eh. Diba? 23% na yung reversal ni plus natin. Next, yung isang paborito ko. Si Macro Asia. Ayan. TP ako na TP sa kanya kanina. Kala ko batak na to eh. So, mukhang meron pang isa. Si plus natin. Tingnan natin. Ano ba pwede nating gamitin dito? Kasi, okay. So, isasagad natin dito sa 6.25. Okay. So, meron siyang maliit na flag. Actually, parang flag formation. And malakas yung volume niya. So baka meron pa siya isang big was. Sagad natin sa 6.5 bago siguro siya mag-profit taking. Kasi wala pa rin eh. So kala ko kanina nagda-Dow G na siya eh. Kala ko didiretso na sa profit taking si Mac. Kaya nag-start na, nag-start na rin tayo mag-TV sa kanya. Pero talagang umarangkada pa rin siya. Ayan. So meron pa. Although overbought na siya, di ba? Overbought na si Mac natin. So nag-up siya ngayong 1.68% and meron siyang 878.92K net foreign buy. So nakailang percent ka na ba? Naka 23% na rin tayo dito kay Mac kaya medyo inuumpisa na natin siya. Ayan. So pero bullish pa eh. Mali mo may isa pa bago mag-profit taking. So baka kasi ang mangyari niyan kasi bullish si PSE, di ba? Kung mag-breakout additional breakout sa 7,200 si PSE, sasabay pa tong mga to, di ba? Tapos sabay-sabay tayong bubuhusan sa bandang taas ng mga foreigners naman natin. Anyway, indicator-wise, price action-wise, bullish pa rin naman yung itsura niya. Watch out na lang sa mga bagong pasok kasi overbought na kasi yung stocks natin. Okay? Although gusto ko syempre tumaas pa kasi may hawak pa rin naman tayo na Macro Asia. So yung pinaka-support MA9 na lang, MA9. So ito na lang sundan natin na support kasi kung candle wise dito 5.6 yung pinaka-support natin sa kanya. Okay? So bullish pa rin naman si Macro Asia. Next, Converge. So hindi naman siya nag-ala plus na after magkaroon ng profit taking na dagdagan ng negative news. So medyo bumalik na sa ilalim ng RSI 70. So overbought na kasi si Converge from the past few days. So medyo nauntog siya dito sa 17.18. So on the way siya para i-retest yung support natin dito sa MA20. Meron pa siyang upcoming dividends. So first time na dividends ni Converge. Nag-drop po siya ng 2.89% and meron siyang 17.61 million. Minsan secondary yung epekto ng net foreign buy kasi net foreign buy nga siya pero lumagapak naman yung nag-drop naman yung price natin. Pero si Plus net foreign nga siya
pero tumaas naman yung price, di ba? So, syempre, price action pa rin yung mauna na indicators natin. Okay, so anyway, meron naman siya net foreign buy, may sumasalo kahit pa paano. Pero on the way siya para i-retest yung support natin dito sa MA20 or 15.4 peso level. So biglang nawala din yung siguro nag-aantay ulit ng magtutol. Nagpapahinga muna siguro yung buyers natin kasi malakas naman yung buyer niya and wala pa naman masyadong volume na nung mag-umpisa tayo mag-red, wala pa naman malalakas na volume na na lumabas sa kanya. Ayan. So tingin natin is pullback time lang para dito kay converge natin. Bullish pa yung yung itsura ng market natin. Okay? Next, URC. Okay, so nag-umpisa na breakout yung mga stocks natin. So kagaya ni di ba? Ayala Corporation. So medyo obvious na yung double bottom niya. Nag-breakout na siya. So on the way siya sa tignan natin kung babalik siya ulit dito sa 102 for the coming few days, potential 7% upside. Hopefully matuloy yan. Bullish din yung galawan niya. So makita mo dito is halos nandito na siya sa RSI 50 level natin. So maganda yung pinapakita ni URC. Ayan, meron pa siyang net foreign buy 26.27 million and gumalaw ng 1.94%. Ayan, babalik kaya siya dito sa 117. Kung bumalik siya is malaki din pala yung upside nito kung babalik dito sa taas more than 20% din. Okay? So, ang reason niya is yung, di ba, yung matagal na, yung umalis siya sa bandang China. Hindi natin alam kung ano epekto sa earnings niya. Kung eto na ba na price in na yung negative 22% na loss dito sa second quarter niya. Bakit kaya siya umalis sa China? Yun naman yung tanong natin. Kasi malaking business ang China. Bakit siya aalis doon? Di ba? Yung mga snack brands natin. Okay. So, tingnan natin. For the coming few days, basta alam natin, humahabol siya. Same dito kay Ayala Corporation. So, nag-breakout na rin siya. And medyo solid yung candle pala nitong si AC. So, meron siya malakas na foreign buy. 164.83 million. Panalo yung foreigners na nag-imbak kasi hindi rin na rin natin napapansin to si AC from the last few days. So lalagay ko na dito sa 687 yung resistance natin. So bumalik tayo dito sa taas ng box. So nag-support pala siya dito. May konting false breakdown, nag-support and on the way siya ulit sa recovery. Pero ang pinaka main resistance yan dito sa 727 talaga. 727 yung pinaka-main na resistance po nitong si AC natin. Okay, so good sign. Pero siyang foreign buy, 660 ang closing, 4.1%. Panalo yung mga nag-accumulate ulit. So talagang pag bumabagsak si blue chips, ito dapat yung mga binabantayan natin. No? Kasi bumabalik din naman kapag bullish na yung galawan ng market natin. Okay, so very good. Malakas yung net foreign buy. And lastly, si Megawide. Tingnan natin nangyari kay Megawide. Hindi ko na rin pinapansin to last time kasi puro downtrend. So, pero kung titignan mo, yung volume niya, kumbaga may sumasalo na talaga sa kanya since since September 6. So, panalo to, no? Ang dami niya na-accumulate na shares kay Megawide natin. So, medyo pa siya, nagre-resist kasi matagal na tulog yung price. So kaya siguro alis mo na yung mga naiwan dito sa around 2.5. So sila siguro yung nag-profit taking pero may volume pa-recover yung RSI. So halos 50 na siya. And maganda, solid yung candle kasi may breakout din siya, di ba? Nag-breakout din tayo dito sa downtrend na channel natin. So 4.6% and meron siyang 929K net foreign sell. Pero maganda na yung pinapakita niya. Ayan. So ito lang ba yung nag-breakout na stocks for today's trading natin? Parang ito lang, no? O meron din. Okay, meron ding iba. Yung binabantay ko kanina, sina OGP at saka SCP. Pero hindi naman ako nakabili sa closing natin. Ayan. So, naging worry tayo dito sa overbought condition ni PSE natin. Okay, so balik tayo dito sa PSE index natin. So based dito sa galaw,
kailangan na ba natin mag-profit taking o antay muna tayo ng konti na makarating tayo dito sa 7,400. Kasi papansinin mo, yung galaw natin, uptrend siya, di ba? Uptrend. So, higher low si index. And then, nagkakaroon siya ng mga higher highs. So, wala pa yung parang curving niya na babalik siya ulit dito para mag-form ng another higher low formation. Para continuous yung uptrend natin. So baka ang gusto niyang gawin kasi nag-aantay ng good news sa US market, iabot natin dito sa 7,400. Dito siguro tayo magbabantay ng lalabas na Dow G. Baka yun yung pinaka-main na reversal na market natin. Kasi makita mo Dow G last time. And dito naman is meron din Dow G. Ayan o. Ito may Dow G. Ito may Dow G bago nag-reverse ng malakas. May Dow G na tayo dito pero hindi naman siya natuloy. So baka dito sa 7.4 mountog yung market natin. Okay, so dapat tanda ka lang. Pagdating ng kasi lahat yan magda-drop. Yun yung dito sa market na okay, lahat unti-unting inakyat, no. Pero pagdating sa taas, biglang buhos yung market natin. Sana maligtasan natin yung malakas na pullback bago ulit yung another higher low formation kasi kung 9 billion tanda natin 9 billion yung net foreign buy. So kung 2 to 3 billion lang yung lalabas sa kanya para sa pullback is buhay na buhay tayo para sa next na higher low formation naman. Okay, so anyway, bottom line is bullish tayo in the meantime sa market po natin. So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka sa group guys sa Crypto Ko To. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Tradings. Sali ka lang po dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.